Tapos na po ako magluto ng inusan ng aking mga alaga. Pagka po ganitong araw ng weekend, Saturday to Sunday, wala akong dito yung dog. So Saturday morning, obligadong ako po ang gagawa ng almusal ng mga alaga ko. Which is basic lang naman, porridge, pancake. Friday night pa lang, tinatanong ko na sila kung ano yung gusto nilang almusal para alam ko na kung ano lutuin. Kung gusto nilang kainin kinabukasan, kasi kung magluluto ka lang ng pabasta kung ano lang yung gusto mong malutuin, masarang picky eater yung mga alaga ko. So kailangan yung lulutuin ko yung gusto nila, kasi masasayang lang, itatapon lang. Yung porridge nga masarap naman, parang trigo ba, sarap siya, haluan ng gatas. Yung panganay na kumakain, minsan kadalasan ayaw nyo na kumain. Masyado sila kayo mga slim, mga payat, kumain lang yan sila. Hindi kagaya ng mga bata sa atin sa Pilipinas, pagkain talaga kain, di ba, lamon, di ba, tama, di ba, lalo pag pancake, pagkain bata, gusto talaga. Yung mga alaga ako hindi. Ewan ko lang din sa mga ibang Russian family kung ganun, anak. Ito kasi, ano sila, dito. Tapos, yan ang problema pag nandito yung dalawa, kasi ganito lang klase. Natutulog talaga sila. Alas 12 hanggang alas 2, ganyan. So, hindi naman pwedeng inahanan sila. Pero kagabi, binaba na ako ng panganay kasi ayaw ko na sleep. Style kasi kami yung tatlo. Kasi yung pinakang main door, yung may code, pintuan. Lumalagabag kasi yun kahit mahina mo lang na isarado. So naririnig sa second floor, sa kwarto ng mga bata. Sabi sa akin ng panganay, bumaba ka na, Shelly, magpahinga ka na. Anong oras na? Mamaya pa hindi pa kami matulog. Wala namang pasok. Sabi ko mo. At tanong ko dahil ng uncle niyo, ba't hindi kayo natutulog? Sabihin mo, Shelly, ba't hindi pa natutulog mga bata? Niya, alam namin, pag nakita na narinig na rin yung pintuan, alam na rin nila yung gagawin. Magtutulog-tulugan daw sila magkapatid. Wise yung panganay eh. Sabi ko nalakas ang mga bunganga nyo. Paririnig lang din kayo ng tsuhin nyo sa baba. Sabi niya, hindi kami mag-iingay masyado. So bumaba na ako ng 1 o'clock. Sinisilip-silip ko sila. Kasi hindi naman porket pinababa na ako ng mga bata, matutulog na ako. Pinapakinggan ko sila from the downstairs. But gising pa rin. Tawanan pa rin yung dalawa. Kasi nasabi ko, lower your voice kasi narinig ko kayo dito sa baba. Pag dumating yung uncle niyo, maririnig kayo. Ayun, awa ng Diyos, tumahimik naman. At hindi ko alam kung anong oras dumating yung tsuhin nila kasi parang lasing. Mostly kasi umuwi sila, mga alas 4 ko ganyan. Lalo na yung tatay, aalis ng alas 5. Nandito yung tatay. Babalik yun ng alas 3 ng madaling araw. Wala na siyang pakialam sa mga anak niya kung pinakain ko ba't hindi. Oh Diyos ko. Hindi ko pwede hindi pakainin. Pinadaan-daan ko sa harutang may paglaro ko sa kanila kasi gusto na ako maglaro, makipagano sa kanila kahit anong laro nila. Gusto na akong kalaro, yung mablik, yung magdikit-dikit, kung ano kahapon yun. Sabi ko, di may paglaro ko sa inyo, pero kailangan nyo kumain. Kain nyo na. Kailangan matiklik ka sa kanila. Pati sa paliligo, tamad. Kailangan pagbigyan, papalit sila ng panty gabi-gabi. Hindi po pwedeng hindi. Kahit naiinis sila sa akin, kailangan magpalit ng panty gabi-gabi. Tapos